Ma, masama ang pakiramdam ni Jajia. Isusundo ko na siya. Bye, Ziggy. Pilay ka ba? Pwede bang bilisan mo? Ikaw na nakatatanda, paano mo inaalagaan ang nakababatang kapatid mo? Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Ingat, Jia. Mga damit ko. Bye, Ziggy. Bingi ka ba? Magsalita ka. Walang kwenta. Baka nasa panganib si Jia. Jia, ayos ka lang ba? Natakot kami ng tatay mo. Tingnan nga ng tatay mo kung saan ka nasugatan. Ma, pa. Yung mga high-end na damit ko ay sinira ni Bay Ziggy. Ginoong Bay, Ginoong Bay. Salamat sa panganay na anak. Salamat sa panganay na anak na mabilis na itinulak ang pangalawang anak. Kung hindi natin alam ang mangyayari. Xiao Jisiang, palayaw ni Bai Ziki. Saan ka ba talaga? Ang panganay na apo ng pamilya Wan. Ang daming bulaklak dito. Ang ganda-ganda. Paborito ninyong mangisda. Pag ako ay lumaki na, sasakay ako sa pinakamalaking barko at isasama kayo para manghuli ng pinakamalaking isda. Makapaglakbay sa karagatan kasama si Lolo. Makapaglakbay sa karagatan kasama si Lolo sa paglalayag sa dagat. Kaming mag-apo, sama-samang maglalayag sa dagat. Saan ka ba talaga? Kasalanan ko. Noon, hindi kita naalagaan ng maayos. Hindi ko alam kung sa buhay kong ito may pagkakataon pa ba na makita ka ulit. Ate, saan ka ba talaga? May balita mula sa Cloud City Hospital. Isang pasyente ang kakapasok lang. Base sa DNA comparison, siya ang nawawalang dalaga. Nahanap na siya? Anong sabi mo? Ulitin mo. Ang DNA comparison report, tingnan mo. Xiao Jixiang. Nahanap na si Xiao Jixiang. Bilis, sunduin ninyo agad si Xiao Jixiang. Dalhin ninyo siya rito, bilis. Bumilis kayo. Lahat, sumama kayo sa akin. Ang kalagayan ni Miss Bai ay hindi maganda. Iminumungkahi naming ilipat si Miss Bai sa aming VIP ward. Iminumungkahi naming ilipat si Miss Bai. Ang ospital ninyo? Nababaliw na ba kayo sa paghahangad ng pera? Mamamatay na yan. Mamamatay na nga. Ano pang VIP ward ang pinagsasasabi? Ang pera ng pamilya Bai, hindi basta-basta nakukuha. Mrs. Bai, may vital signs pa si Miss Bai. Posible pa, at saka, ang pamilya Bai ay isa sa mga shareholder ng ospital namin. Ang paglipat sa VIP ward ay kailangan lang ng pahintulot ninyo. Walang bayad. Nasaktan si Ziki dahil sinagip niya si Jajia mula sa paso. Kaya, Yunteng, 18 taon namin siyang pinalaki. Dapat lang nailigtas niya. Dapat lang nailigtas niya ang anak natin. At saka, pag namatay siya, lahat ng swerte at biyaya sa kanya ay lilipat sa katawan ng pamilya Bai. Ang pamilya Bai ay lalong uunlad. Umuwi na tayo. Magandang araw ngayon. Dapat nating ipagdiwang ito.
Miss Bai, gising ka na. Gising ka na. Ito ay isang himala sa medisina. Wala namang himala sa medisina. Ito ay ang anting-anting na iniwan sa akin ni Master Duoyon. Ginamit ko ang swerte ng aking magandang kapalaran upang pasiglahin ang pamilya Bai sa loob ng 18 taon. Ngunit hindi ko man lang nakuha ang kahit isang patak ng pagmamahal nila. Bai Ziki, Bai Ziki, ang 18 taon ng iyong katapatan, para na lang itong kinain ng aso. Panahon na para tapusin ang lahat sa pamilya Bai. Sundan mo ako. Ngayong aalis na ako sa pamilya Bai, hahanapin ko na ang tunay kong pamilya. Pero nasaan kaya sila? Kapatid, sinundo na kita ng kuya mo para umuwi. Ikaw talaga, ikaw! Paumanhin. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa ngalan ng aming young master. Sa ngalan ng aming young master. Ito pong tseke na nagkakahalaga ng 100,000 piso ay para sa inyong kompensasyon. Mangyaring tanggapin po ninyo? Anong klaseng pamilya ito? Ang yaman-yaman talaga. Wag na ang kompensasyon. Wag na ang kompensasyon. Sa susunod na lalabas, siguraduhing magsusuot ito sa inyo ng kanyang mga mata. Paumanhin, paumanhin. Ang aming young master ay may mahalagang bagay ngayon. Salamat sa inyong pagpapatawad. Mga mayayaman, talagang mapag-asta. Ang pakiramdam ko sa kanya, bakit parang biglang naging pamilyar? At may kaunting pagmamahal pa. Hindi ba dito nakatira ang isang babaeng nagngangalang Baiziki? Nasaan siya? Kakalabas lang niya mula sa ospital. Umalis na? Paano mo siya pinayagang umalis? Saan siya pupunta? Hindi ko alam. Ito ang malinaw na litrato ni Miss Bai. Nalaman ng aming mga tao. Siya nga. Anong ginagawa ninyo? Ang mga bagay na ito ibigay nyo sa akin at itapon sa basurahan. Mga gamit ko ito! Ang laki-laki ng paso ng halaman na nahulog mula sa napakataas na lugar ay hindi ka naman napatay. Talagang mahirap patayin ang mga salot. Pero maari ring sabihing swerte mo pa rin. Kakatawag lang ng pamilya mo sa amin. Ngayon, dalin mo ang mga basurang ito at umalis ka sa piling ng iyong tunay na pamilya doon. Hindi mo na kailangan akong paalisin. Wala naman talaga akong balak na manatili pa sa bahay na ito. Ang batang ito nakaligtas sa malaking panganib. Ibig sabihin, may natitira pa siyang swerte o kapalaran. Hindi natin siya dapat payagang umalis sa pamilya Bai. Ricky, masyado ka namang harsh. Si Ziki kahit papaano. ay aming pinalaki sa loob ng 18 taon. At kanina lang ay iniligtas niya si Jajia. Dapat magpigil ka naman. Magpigil? Pigilan mo ang sarili mo. Kung hindi dahil sa kanyang kapabayaan kay Jajia, nasugatan kaya ang noo ni Jajia? At saka yung mga nasirang mamahaling damit. Pag pinagsama-sama, malaki ang halaga. Naiisip ko nga, yung pagkakasakit niya noon na halos mamatay sa ospital, peke lang yon. Ma, huwag kang ganyan magsalita. Kahit papaano, itinulak ako ni ate. Kung hindi niya ako itinulak, hindi sana nagasgas ang noo ko. Sa kabuuan, mabait pa rin naman si ate. Kung wala ang aming pamilyang Bai, namatay ka na sana sa gutom sa kalsada, tulad ng aso. Ikaw, salot na ayaw tanggapin ng impyerno. Huwag mong sakta ng anak ko. Umalis ka na. Para na lang akong nagligtas ng aso. Ikaw! Tapos ka na ba? Pwede na ba akong umalis? Zikchin, hindi mo masisisi ang nanay mo. Sa pangyayaring ito, ikaw talaga ang may pagkakamali. Bilang ate, dapat mas protektahan mo ang nakababatang kapatid. Ngayon, ikaw ay walang ni anumang sugat, samantalang nagasgas ang noo ni Jajia. Wala ka bang kahit kaunting panghihinayang? Kung hindi dahil sa anting-anting na iniwan sa akin ng aking guro, malamang patay na ako. Ang pamilyang Bai. Talaga namang nakakabilib. Ma, pa.
Huwag na ninyong sisihin si ate. Matanda na siya, mayroon din siyang dignidad. Ate, hindi ko sinasadyang sisihin ka. Narito ang pera sa card na ito. Narinig ko, ang iyong tunay na mga magulang, ay mga mangingisda sa tabing dagat. Mahirap ang buhay nila. Ang perang ito, gawin mong pamasahe. At para rin sa iyong tunay na nanay at tatay, bumili ka ng kaunting regalo. Oo nga pala. Oo. Huwag mong bibilhin ng mamahaling regalo dahil lang sa iyong kayabangan. Sa klase nilang mga taong mababa ang kalagayan. At pangunawa, mas mura ang bagay. Mas bagay sa kanila. Bye, Jajia. Sa pagiging plastic mong yan araw-araw, hindi ka ba napapagod? Ang pagiging plastic ay nakakabawas ng swerte. Sa itsura ng buto ng mukha mo, mahina ang buhay at kapalaran mo dahil sobrang plastic mo na. Mas mabuti pang gamitin mo ang perang ito para magsindi ng insenso at manalangin sa templo. Baka sakaling mabawasan pa ang... Ate, para sa iyo lang to. Paano niya? Ang masasabi yun sa akin? Ikaw, di marunong magpasalamat. Walang utang na loob. Hinayang mong sumpain ang anak ko. Hinayang mong sumpain ang anak kong babae. Sasampalin kita. Nanay, Ikaw. Hinayang mong umiwas. huwag kang ganyan ng ugali. Sa nanay, basta ibaba mo lang ang ulo mo. Magsincere kang humingi ng tawad. Patawarin ka ni nanay. Kung sa tingin mo, maliit ang 5,000 piso, dagdagan ko pa ng 500. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Wala akong utang sa pamilya, Bay. Ang sakit. Gia. Ngayon pa lang, papatayin kita. Tumigil kayong lahat. Ang ingay-ingay. Anong klaseng asal yan? Zik, hindi mo inalagaan ang kapatid mo. Ikaw ang mali. Seryosohin mong humingi ng tawad kay nanay. Magsorry ka. Pwede kitang pangakuan ng tatay para makapag-stay ka pa. Pagdating ng susunod na tagsibol, mainit na ang panahon, babalik ka na. Sa piling ng mga magulang mo sa Xinsheng. Nakita ko na ang aking tunay na magulang. Babalik ako at magsasama-sama sa kanila. Magandang salita lang, dahil hindi ako napatay. Gusto pang samantalahin, nais pang samantalahin, ang aking magandang kapalaran. Walang utang na loob. Ikaw, Ziki, dahil ayaw mong humingi ng tawad, hindi kita pipilitin. Pero dahil mag-ama tayo, manatili ka dito sa bahay ng kalahating taon. Sa ngayon, hindi kita mapapayagang umalis. ang bahay na ito, ayaw kong manatili kahit sandali. Ang maliit na halaman sa paso. Ang maliit na halamang ito, ako ang nagtrabaho para dito. Pinaghirapan kong bilhin. At ang painting ng alahas na ginawa ko. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Wala na akong koneksyon sa pamilya Bay. Isang larawan lang yan. Bigyan mo agad si Ziki. Nawala ko, sinira ko. Sinira ni Jajia, nawala ni nanay. Saan ba itinago ang painting na yon? Ang mabuting ugali ay nagdudulot ng mabuti. Ang masamang ugali ay nagdudulot ng masama. Hindi sa inyo yan. Hindi maaaring pilitin. Kayo ng pamilya Bay sa susunod. Mag-ingat kayo. Yunting. Gusto mong panatilihin ang walang utang na loob na yan? Hindi ba't matagal mo nang gustong? Yung paso na nahulog mula sa napakataas na lugar ay hindi pa rin siya napatay. Patunay na ang kanyang katawan ay may natitira pang swerte na magagamit pa ng pamilya Bay. Isa pa, kung hindi siya mamamatay, ang pamilya natin ay hindi makakakuha ng buo ng kanyang swerte. Hahanapin ko na siya at ibabalik. Kahit papaano, sa pamilya Bay siya. Nakasanayan na ang maginhawang buhay. Kapag bumalik siya sa kanyang tunay na magulang, hindi siya magtitiis ng matagal. Masisiraan siya ng loob. Sa oras na iyon, magmamakaawa siyang bumalik. Yung disenyo ng alahas, bakit nyo itinago? Isang pirasong papel lang naman yan. At saka,
Si Jajea, mula pagkabata ay nag-aaral. Hindi ba mas magaling pa siya kay Ziki? Hindi lang simpleng papel yan. Si Jaja noong nakaraang linggo, sa sobrang abala, ginamit lang yung disenyo ng alahas. Ang resulta ng Used Jewelry Group ay napansin. Espesipikong humiling na makita si Jaja. Uunlad na ang ating anak. Yung nagsabing gusto nilang makipagtulungan ng malalim sa pamilya Bai, ang top class na Kwan Group. Mukhang yung sinabi ng Taoist priest na si Bai Ziki ang ugat ng swerte ng pamilya Bai ay walang katotohanan. Kakalabas lang ni Bai Ziki sa pamilya Bai at magbubukas na tayo ng susunod na 100 taon ng pag-unlad. Mga ninuno, narito kami. Mga ninuno, narito kami. Mga ninuno, narito kami. Ang inyong apo na si Yunting ay hindi nabigo sa pamilya Bai, sa inyong mga inaasam. Bakit ang lamig? Ang mga ninuno ay may young energy, kaya tayong inig. Tama, tama. Si Jajia talaga ang matalino. Si Jajia talaga ang matalino. Nagmadali akong umalis. Nakalimutan kong itanong sa aking Kung saan tunay na eksakto magulang. sila nakatira. Kung saan eksakto sila nakatira. Saan ko hahanapin? Bakit ito na naman? Yung mayaman na, di marunong tumingin sa daan. Talagang hindi mawala-wala. Talagang hindi mawala-wala. Talagang hindi mawala-wala. Mukhang may topak ata tong taong to. Pero, Sige, huwag kang magpanggap na close. Hindi yan dahil wala kang salamin. Sinasadya mo lang akong mahawakan, di ba? mahawakan? Nagniningning ng ginto, tunay na mapalad. Sabi pa ng master ko, ang unang taong. Nagniningning ng ginto, Nagniningning ng ginto. ang siyang magiging tunay kong kapalaran. Ang kulit-kulit mo. Ikaw! Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang makulit. Mananawagan ako ng pulis para sa panghaharas mo. Kahit gaano pa karami kayo, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Tatawagan ko na ang pulis. At sa loob lang ng 3 minuto, darating na sila. Magandang araw po, Binibini. Magandang araw po, Binibini. Magandang nako! Hindi kaya ang mga taong ito ay galing sa ospital ng mga baliw? Sino? Paano mo nakuha ang numero ko? Binabalaan kita. Kahit sino ka pa. Nandito ako para sunduin ka pa uwi. Uuwi. Oh. Hindi ko pinapansin ang anumang multo o demonyo. Huwag kang maglakas loob na mang-api sa akin. Ngayon pa lang, ako ay... Ako ang kuya mo. Ang numero ng telepono mo, ibinigay ng iyong mga ampon na magulang. Ito ang pamilyang Bai. Marami kang alam. Nag-research ka ng malaki ano. Hindi ba sinabi na ang mga tunay kong magulang ay nakatira sa isang maliit na nayon ng mangingisda sa tabing dagat? Ang bahay ay may sira at pumapasok ang hangin. Malamig sa taglamig at mainit sa tag-init. Mahirap ba talaga? Pero ang iyong paghahanda, Tama ka naman. Ang bahay namin, hindi. Ang pamilya namin ay talagang nakatira sa tabing dagat. Pero yung buong baybayin na yon, pati na daang maliliit na isla sa dagat, ay amin. ako.
Naku po, ito ba yung sinasabi nilang mayayaman? O kaya, hari ng dagat? Lakan nga isla? Lakan nga mga isla? Tara na, umuwi na tayo. Ang kakaiba talaga. Yung babaeng yon, pagkaalis lang sa bahay natin, yung puno ng swerte natin ay bigla na lang natuyo. Tapos yung chopper, bigla na lang din nagkasakit. Hindi pa umandar yung sasakyan. Talagang nakakapagtaka. Talagang nakakapagtaka. Sigurado ka bang makikita natin mamaya si Ginoong Kwan? Ang pamilya Kwan ay ang pinakamayamang pamilya sa hilaga ng Longjiang River. Ngayon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang sila pumunta dito sa Yuncheng. Sabi nila, si Ginoong Kwan ay napakaguwapo at kahanga-hanga. Walang duda. Tumawag ang pamilya Kwan. Tumawag ang pamilya Kwan. Tumawag ang pamilya Kwan. Inimbitahan tayo ng pamilya Bai na magkita. Bukod sa pagiging magpartner ng ating dalawang pamilya, yung larawan ng alahas. Sabi nila si Ginoong Kwan ay gustong-gusto yung larawan ng alahas. Jia, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung mapapangasawa mo si Ginoong Kwan, ay, tayo na ang magiging pinakamakapangyarihan sa Yuncheng. Makakaangat din ako dahil sa'yo. Sa harap ng tatay mo, makakaganti ako sa mga taong hindi ko siya nabigyan ng anak na lalaki. Ma, ang anak mo basta't makita ko lang si Ginoong Kwan, talagang mapapasakamay ko siya. Ma, tingnan mo. Si Bai Ziki. Bai Ziki. Jia, anong nakita mo? Nanay, parang nakita ko si Bai Ziki. Sumakay siya sa unang kotse. Naku anak, sinabi ko sa'yo, huwag kang magpuyat sa cellphone, nabubulag ka na yata. Sino ba siya? Ang yaman at ganda ng mga sasakyang iyon, tayong dalawa na maselan ang katawan, hindi man lang nakasakay. Sino ba siya? Tama ka, nanay. Yung babaeng iyon, anong karapatan niya? Tara na. Handa na ang mga materyales ni Papa para sa pakikipagtulungan sa pamilya Kwan. Pupunta rin siya sa pamilya Kwan mamaya. Tayo muna ang mauna. Para magbigay puri sa pamilya Bai. Pamilya Bai. Tara na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa ninyo nasusundo? Ang pinakamagandang Jixiang Manor sa Cloud City. Diyos ko, nananaginip ba ako? Halika na, naghihintay sa'yo si Lolo, Tito at Tita. Wala si Tangdan, bumibiyahe na pauwi. Maliit na Jixiang. Aking maliit na Jixiang. Maligayang pag-uwi, Binibini. Bilis, itulak mo ako roon. Hala, malaking problema ang darating sa pamilya Kwan. Lila at itim ang noo. Masamang enerhiya ang pumasok sa bahay ng buhay. Ito ay senyales ng maikling buhay at malaking kapahamakan, pero parang mali ito ah. Lolo, sa wakas, nakita na kita. Lolo, sa wakas, nakita na kita. Araw-araw na nananalangin si Lolo sa Bodhisattva. Hinihiling sa Bodhisattva na ibalik ka. Narinig ang Bodhisattva. Mahal, hindi ko pinabayaan ang huling habilin mo. Nahanap ko na ang apo natin at ibinalik. Tatay, ayos ka lang ba? Siyempre,
Ayos lang ako. Ito ay dahil masaya ako. Masaya ako, kaya wala nang anumang sakit. Jishyang, maligayang pag-uwi. Jishang, nagpalinis na ako ng kwarto para sa iyo. Ang buong gusali sa likod, lahat ay iyong mga kwarto. Ang gusali. Oo. Huwag kang tumigil dyan. Bilis, batiin mo sila. Oh, lolo, tito, tita. Lolo, tito, tita. Lolo, tito, tita. Kaya pala ang usapin ng pamilya Kwan ay may kinalaman sa kanila. Nitong mga nakaraang taon mo, kumusta ang naging buhay mo? Sa mga taong wala ka. Laging akong nag-aalala na baka hindi maganda ang buhay mo sa labas. Halos maging sakit sa isip ko na halos maging demonyo na. Walang hiya ka sa harap ko. Ano ang binubulong mo? Ito na ba ang pamilyang kadugo? Kahit na wala ako, palagi pa rin nilang naaalala. Mabait na apo. Sabihin mo na kay lolo nitong mga taon mo sa labas. Naapi ka ba o nagtiis ng hirap? Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking apo? Sisiguraduhin kong magbayad siya. Maayos naman ang buhay ko. Tingnan mo, ang taas-taas ko na. Halos kasing taas na ni lolo. Pwede na akong magdala kay lolo sa dagat. Dumating na si Dr. Liao. Narito na si Dr. Liao. Dumating na si Dr. Liao, ang manggagamot. Dapat na kayong magpa-check up. Wen Hao. Una, samahan mo muna si Xiao Jishang. Maglibot-libot kayo. Kilalanin ang bahay na ito. Sandali lang muna. May sasabihin si lolo sa iyo. Si Ziki, lumaki ng ganito kalaki. Pinalaki ng pamilyang Yunbay. Ang aming pamilya Kwan ay dapat maging mapagpasalamat. Huwag kang mag-alala, lolo, handa na ako. Mula nang dumating kami sa Yuncheng, ang pinakamalaking proyektong pakikipagtulungan, ipagkakatiwala sa pamilyang Bai, at imbitahan ang pamilyang Bai na dumalaw upang personal na pasalamatan sila ng buong puso. Kung gayon, ikaw, samahan mo si Ziki na maglibot sa labas. See? Sa oras na ito araw-araw, kailangan ni lolo ang kanyang gamot at therapy. Samahan muna kita maglibot-libot. Anong nangyayari kay lolo? May problema ba sa kalusugan niya? Tumatanda na kasi. May mga lumang sakit na bumalik. Hindi naman malala. Maniniwala pa ba ako sa'yo? Mukhang hindi na siya magtatagal. Sinaniban ng masamang espiritu. Sinaniban ng masamang espiritu. Pero ang lugar na ito, napaka-peaceful. Saan nanggaling ang masamang espiritu? Alam mo ba? Ikaw ang tanging babae sa buong pamilya natin. Simula pagkabata, labis kang minahal ni lolo at lola. Kaya para sa'yo, ipinagawa ni lolo ang resort na ito. Pati na ang dagat natin at ang mahigit 100 maliliit na isla. Gusto mo ng dagat, kaya si lolo ay... Ang sakit ni lolo, hindi gagaling sa gamot lang. Kung patuloy lang sa therapy, natatakot ako para sa kanya. See? Gets ko na. May urgent akong trabaho na kailangang asikasuhin. Ikaw muna mag-ikot dito. Babalikan kita. Si. Kaunti na lang ang oras ni lolo, pero... Jixiang Villa. Sa ating Yuncheng, ito ang pinaka-marangyang villa. Ang mga ordinaryong tao, hindi man lang makatingin, wala silang karapatang pumasok. Hindi inaasahan, akala ko, hindi inaasahan, kami ng aking anak ngayon, ay nakarating dito at makapasok sa loob para maglibot. Nanay? Nagpakilala lang kami na kami ay mga Bai. Ang pamilya Bai, ang gwardya, ay agad ng magalang na pinapasok kami. Ibig sabihin nito, pinahahalagahan ng buong pamilya. Ang aming pamilya Bai, Sa pakikipagtulungan na ito, pinahahalagahan din nila ako. Kapag ang aming pamilya Bai ay umunlad at lumakas, ako at si Papa ay ipapatayo para sa iyo, ang isang ipapatayo para sa iyo, ang isang ipapatayo para sa iyo, ang isang villa na kasing ganda nito. Hindi, mas maganda pa kaysa rito. Ang gagawin namin, Nanay, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Nanay,
Talagang hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Mula nang paalisin iyon, ang ating pamilya, sakalang tunay na umunlad. Kahit ako ay nagdududa, noong mga panahon, ang tao ay sinadya iyon na pumigil sa atin ang swerte ng pamilya Bay. Kung alam lang niya na ang aming pamilya Bay ay malapit ng ganap na umunlad, siguradong magsisisi siya sa pag-alis sa pamilya Bay. Gustuhin man niyang bumalik, wala nang pag-asa. Siya ay ang basura na itinapon ng pamilya Bay. Wala nang halaga. At saka, natukoy na ni nanay, si Jikwan, hanggang ngayon ay hindi pa nag-aasawa. Mamaya kapag nakita natin si Jikwan, ipakita mo ang iyong mga paraan para mangakyat ng lalaki. Nanay? Bay Ziki. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni nanay na bumalik iyon. Nanay, Bay Ziki, nandoon siya. Bay Ziki, sino ang nag-utos sa iyong sumunod? Sino ang nag-utos sa'yo na sundan kami? Nagpapanggap ka lang, Baiziki? Ano ba? Payo ko sa inyo, huwag kayong masyadong lalabas sa mga susunod na araw. Baka magkaproblema pa kayo. Ikaw. Nanay, para sa pamilya rin naman ito, hindi mo kailangang magalit sa kanya. Ate, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Alam kong nagsisisi ka sa pag-alis mo sa pamilya Bay. Naiintindihan ko ang pagnanais mong humingi ng tawad kay nanay. Pero hindi pwede na susundan mo kami ng ganyan. Ikaw, kahit pa ang pamilya Bay, ay lumuhod at makiusap sa akin, hindi na ako babalik. Dahil kapag nakikita ko kayo, nandidiri ako at nasusuklam. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Huwag mong sasaktan ang aming bunso. Bakit mo siya sinuntok? Ayos ka lang ba? Sabi mo, siya ang dalagang mayaman. Anong pamilya ba ang pinanggalingan niya? Siya, syempre, ng aming pamilya. Yang, ang lakas ng loob mong magpanggap para sa kanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Siya talaga. Baka naman talaga. Nanay? Siyempre hindi siya. Ate, itong tito na nag-aalaga ng isda sa buong pamilya. Siya ba ang tunay mong Sabi ama? ko na nga ba, itong maliit na, paano magiging dalagang mayaman ng pamilya? Ako'y hindi. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanila. Ate, paano mo nagawang ganito ang kausapin ng tito? Wala kang galang. Kahit na ang tito ay walang wala, pero kahit papaano, siya ang tunay mong ama. Ang magtrabaho para sa pamilya ay mas mabuti kaysa sa mangisda sa dagat na tinitiis ang init at hangin. Ate, dapat kang matutong makontento. Ako. Tito, pagtingin ko pa lang sa'yo, taong matapat at simple ka. Hindi ka basta-basta magsisinungaling, para lang sa mukha ng ate mo, kaya ka tumayo. Na siya ang dalagang mayaman ng pamilya, di ba? Pero, Ang talino mo talaga. sobra ang papuri mo ate. Pero kanina, ang pagmamalabis mo ay nakasakit kay nanay. Hindi ito mapapatawad. Ako at si nanay ay mga mahalagang bisita ng pamilya. Kung ito ay malaman ng amo ng tito mo, baka naman. Ako. Ate, basta't kung ikaw ay lumuhod at magmano para humingi ng tawad kay nanay, tiyak na patatawarin ka ni nanay. At ako ay nangangako, ang nangyari kanina ay hindi ko sasabihin kahit katiting kay Juan. Ikaw at ang tito mo ay maaaring manatili pa rito para maghanap buhay. Kayo ng nanay mo. Isang babaeng plastic. Magkamukha kayong dalawa. Talagang magkamukha kayong dalawa. Walang utang na loob. Pinag-aral ka ng pamilya Bay ng 18 taon. Ang lakas ng loob mong murahin ako? Buti na lang pinalayas ka ni Xingyun sa pamilya Bay. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Ang daldal mo, ang sama ng ugali mo, kaya naman, habang buhay, hindi ka makapagkaanak ng lalaki. Sinasabi mong hindi ako makapag-anak ng lalaki? Ngayon pa lang, puputulin ko na ang dila mo. Ate, huwag mo sanang saktan si mama. Kung hindi, malaking kasalanan yan. Aray. Ako lalabanan kita. Tumigil kayo! Ginoo, buti na lang dumating ka. Nandito siya, nagkukunwaring. Buti na lang ako at ang aking babae. Buti na lang ako at ang aking anak na babae ay nakapansin agad. Ang pagiging bunso ng pamilya Kwan ay napakadakila. Hindi siya ang makapagkukunwari noon.
Ako na ang bahala, naturuan siyang mabuti. Sino ang gusto mong turuan? Jixiang, itong babaeng baliw. Bakit kanya sinaktan? Ganito pala ang pakiramdam kapag may nagtatanggol sa'yo. Ikaw. Ano ba talaga? Hindi mo pa rin ako kilala. Ngayon, sasabihin ko sa inyo. Ako si... Tagapangasiwa Wen. Pinaghihinalaan kong nakapasok sila ng palihim. Itapon mo na sila agad. Ako si... Tagapangasiwa Wen. Ang seguridad ng ating villa ay napakahina. Hindi natin maaaring hayaan ang mga taong ganyan na basta na lang pumasok. Si Tagapangasiwawen pala. Malaking pagkakamali lang ito. Ito ang dating ampon naming sa pamilya. Akala ko. Nang matagpuan niya ang kanyang tunay na magulang, bigla na lang siyang nagbago. Ina at kapatid na babae. Ang mag-ina ng pamilyang Bai. Mukhang hindi maganda ang trato nila kay Xiao Jixiang. Si Lolo yun at ako gusto pa sanang magpasalamat sa kanya. Nandito kayo para hanapin siya? Hindi. Ako at ang anak kong babae ay inimbitahan para dumalaw kay Ginoong Kwan upang magpasalamat sa pakikipagtulungan ng pamilyang Kwan at Bai. Bukod pa riyan, dinala rin namin ang disenyo ng alahas na hinahangaan ni Ginoong Kwan. Tungkol naman sa kanya, nagkataon lang naming nakasalubong. Nakasalubong? Hindi mo ba sinabing itinapon na ang disenyo ng alahas na iyon? Guhit iyon ng anak ko. Bakit ko ito itatapon? Pinabalaan kita. Huwag mong isipin ang tungkol sa larawang iyon. Tagapangasiwa lang pala. Sayang naman ang gandang itsura. Tagapangasiwa Wen. Ang ate ko noon pa man ay hindi naging mabuting halimbawa. Naglalaro siya ng mga kakaibang misteryo. Parang laging may multo. Kung mananatili siya rito. Natatakot kami baka makaabala siya sa mga mahahalagang tao sa villa sa mga mahahalagang tao. Ako at ang nanay ko ay nagbibigay lang ng payo sa kanya. Akala ko. Nagalit siya ng husto at sinaktan kami ng nanay ko. Tagapangasiwa Wen, dapat mong hatulan kung sino ang tama. Silang ang unang nanakit. Sabi mo, ako si Ji? Wen? Matalino ka pala? Matalino ka pala. Susunod, ako na ang bahala. Ki, Ven. Ang pamilya Kwan ay isang napakayamang angkan. Ang mga taong walang utang na loob, may masamang ugali, at mapagmataas, iminumungkahi kong, paalisin ninyo silang mag-ama. Kung mananatili sila, magdudulot lang yan ng problema sa hinaharap. Kung mananatili sila, magdudulot lang yan ng problema sa hinaharap. Kung mananatili sila, kung hindi, magdudulot lang baka yan ng may problema magawa sa hinaharap. silang kalokohan. At madamay ka pa. Ate, wag mong sisihin si mama. Para rin naman sa iyo yon. Noong nasa pamilya Bai ka pa, pinagbibigyan ka namin. Kapag nagkakamali ka, hindi ka namin sinisisi. Pero kung magkakamali ka rito, magiging malubha ang kahihinatnan. Malusog pa naman si Tio. Kayo naman ni Itay, bumalik na lang kayo sa pangingisda sa dagat. Hindi kayo magugutom. Bawasan nyo na lang ang pagkain ng 2 beses sa isang araw. Ako. Ang mga bagay-bagay ng pamilya Kwan, hindi nyo na kailangang pakialaman. Kung ang pagpunta ninyo rito ay para lang magpasalamat sa aming Ginoong Kwan, ang mensahe ako na ang maghahatid. Maaari na kayong umalis. At yung larawan ng alahas. Ang aming Ginoong Kwan ay interesado lamang sa tunay na may-ari ng larawan. Wala siyang interes sa mga peke. Yung larawan ng alahas, ang hikaw ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Iisa lang yon. Hindi. Bago kami pumunta rito, nakipag-ugnayan kami sa sekretarya ni Ginoong Kwan. Pumayag siyang makipagkita sa amin. At saka, linawin mo ang sinasabi mo. Ikaw ay isang tagapangasiwa lamang.
Wala kang karapatan na magdesisyon para kay Ginoong Kwan. Pwede kitang patawarin. Hindi ko sasabihin kay Ginoong Kwan ang iyong kapalaluan at kawalang galang. Hindi ko sasabihin kay Ginoong Kwan. Hindi ko sasabihin kay Ginoong Kwan. Mamaya, kapag nakita ko si Ginoong Kwan, papanagutin kita, ikaw na Alipores. Bakit mo tinutulungan si Baiziki? Sa halip na iba, ang... E di isumbong mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang siyang. Sila palagi nilang ginagawa ito sa'yo. Nasanay na ako. Bukod pa rito, formal kong ipinapaalam sa inyo. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Kwan at pamilya Bai ay ganap ng kinansela. Ano? Ganap na kinansela? Hindi mo man lang sinabi kay Ginoong Kwanda. Bakit mo sinasabing kanselahin? Kung alam niya, hindi mo dapat pinagpapasyahan ng mag-isa. Ikaw na tagapangasiwa, tapos na rin ang trabaho mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mas mabuti ngayon ka na pumunta kay Ginoong Kwanda. Ako at si Ginoong Kwanda ay magkababata. Pinakamalapit na kaibigan mula pagkabata. Kapag sinabi kong kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya Bai, tiyak na makakansela. Tungkol sa'yo, nalaman ko na ninakaw mo ang mga likha ng iba. Kung napakalaki ng halaga ng painting na iyon, paparehasuhin kita sa pulis. Hulaan mo, ilang taon ka sa bilangguan? Ikaw talaga, ikaw. Akala mo ba talagang ang pamilyang Bai ay may halaga sa mata ng pamilyang Kwan? Pinili naming makipagtulungan sa pamilya ninyo. Dahil 18 taon na ang nakalipas, nakuha namin isang napakalaking pagkakataon. Pero ngayon, ang pagkakataong iyon ay inyong sinira. Kayo na ba ang aalis? O ipapaalis ko kayo? Isa ka lang majordomo. Wala kang karapatang paalisin kami. Mga panauhing pandangal kami ni Ginoong Kwanda. Panauhing pandangal? Hindi kayo karapat-dapat. Ihatid ang mga bisita. Gusto kong makipagkita kay Ginoong Kwanda. Sandali. Bitawan mo ako. Kung alam lang namin ganito ang mangyayari, bakit pa kami nagpanggap? Hindi ito ang bagay mo. Ikaw. Dalhin ninyo. Bitawan ninyo ako. Mula ngayon, nandito na ako. Yeah? Here? Wala nang makakaapi sa iyo. Ang mga bagay mo, wala nang makakaagaw. Mali siguro ang master. Paano ako magiging ang perpektong kapalaran na itinadhana para sa kanya? Pakawalan mo ako. Nanay, ayos ka lang ba? Ang ate ko naman, grabe. Wala man lang pag-alala sa dating samahan. Wala man lang pag-alala sa dating samahan. Kasabwat ang butler na Wen. Laban sa atin. Sa totoo lang, takot lang siya sa atin. Makita si Young Master Kwan. Naiinggit siya na ako ang magiging girlfriend ni Young Master Kwan. Ayaw niyang makita natin, kaya hindi natin makikita. Pagkatapos ng 3 araw, ang pamilya Kwan sa Jixiang Mountain Villa magdaraos ng top-class business banquet. Magdaraos ng top-class business banquet. Ipapahayag ang pamilya Kwan. Ang pamilya Bai natin ay kabilang din sa mga inimbitahan. Makita si Young Master Kwan. Makita si Young Master Kwan. Gagawin kong ito, at itong butler na Wen, at ito, ang tunay na ama ng batang babae. Lahat ay paalisin sa Yun City. Nanay, ang galing ng pag-iisip mo, at napakabait mo. Sa tingin ko, yung butler na Wen may gusto sa ate ko. Parang tinutulungan mo sila para hindi sila maghiwalay. Yunting, nandito ka para. Ikaw, Salot. Ano ba ang ginawa mong kalokohan? Ano ba ang ginawa mong kalokohan? Ano ba ang ginawa mong kalokohan? Paano mo nasaktan si nanay? May parte ka rin. Dapat ay bisita ako kay Young Master Chuan. Kanina lang, tumawag ang secretary ni Young Master Kwan sa akin. Sabi, ang pamilya Kwan at pamilya Bai, lahat ng collaborative projects ay kinansela na dahil sa inyong dalawang tanga.
Baka naman, kay Bai Ziki, may natitira pang swerte? Pag alis sa pamilya Bai, ang dala nitong backlash. Ang ganitong estate, may 10 estate kaming buong pamilya sa buong bansa. Lahat ay tinatawag na Jixiang Estate. Akin ang lahat. Parang naging mayaman na ako agad. Kung may mangyari man sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka nang magtangka ng mga daya. Hindi ba't natatakot ako na hindi ka maniwala? Basta, ang sabihin mo, maniniwala ako. Paano kung niloloko kita? Maniniwala pa rin ako. Ang gwapo niya, sa tingin ko. Hindi pwede, hindi pwede. Siya si Kuya Shin. Jixiang, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Oh. Wala. How Jishang? Nakabalik na kayo matapos tingnan ng estate. Tapos na kayong maglibot sa estate. Hindi matatapos kaagad ang paglibot. Kumusta na ang kalagayan ng lolo? Si lolo niya. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Gusto ng tadhana yan. Huwag kang magpakawalang galang. However, si Dr. Liao ang pinakamahusay na manggagamot sa Huaxia. Kung may iba pang paraan, hindi niya pababayaan ang isang naghihingalo. Sif. Anong dakilang manggagamot? Kahit hindi niya makita na may masamang espiritu, dapat may paraan siya para ayusin ang paghina ng 5 pangunahing organo at pahabain ang buhay ng ilang taon. Pakiusap, Dr. Liao. Bigyan mo kami ng gamot. Iligtas mo ang lolo ko. Ang pamilya ninyong Kwan, ganito ba kayo magpakita sa inyong bisita? Aray. Paumanhin, Dr. Liao. Nasaan si Hauer? Nagmamadali lang siyang iligtas ang lolo niya. Bumati ka na kay Dr. Liao. Dr. Liao, Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ikaw na pinakamahusay na manggagamot sa Huaxia, hindi mo pa rin maayos ang ganitong simpleng sakit? Tapos nagmamalaki ka pa rito? Nagpapanggap na isang dakilang manggagamot. Hindi ka ba nahihiya? Ano ang sinasabi mo? Sa medisina, tinatawag itong pagkawala ng 5 pangunahing lakas. Kahit ang mga Diyos, mahihirapang gamutin yan. Mula nang umakyat sa langit ang aking ninuno sa pagtuturo, tanging ang aking nakababatang guro lang ang makakagamot nito. Ang aking nakababatang guro, Jixiang, huwag kang magwalang galang. Lolo, siya ay isang lolo. Siya ay... Lolo, huwag kang magalit. Lolo, huwag po kayong magalit. Ako'y humihingi ng paumanhin kay Dr. Liao. Dr. Liao, ako. ang binata ay nagsalita para sa katarungan. Hindi kailangan ng paumanhin. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Shishu, ako'y nakakita na nga ang batang Shishu sa alamat. Hindi dapat tayo magtagal dito. Maghintay na lang tayo at kumpirmahin mamaya. May sakit ako. Hindi na kita sasamahan pa, Dr. Liao. Yongze, Shulan, samahan ninyo si Dr. Liao para sa akin. Opo, pa. Dito po. Dr. Liao. Bilang isang doktor, hindi ko naisalba. Ang benepisyong ito ay hindi dapat tanggapin. Ang bagay kay Dr. Liao ay sa atin, napagkasunduan na dati, sa perang ito. Kung gayon, ang bagay mo ay... Ven Hao. Jixiang. Kaunti na lang ang oras ni Lolo. Ang buong pamilya ay magdaraos ng isang malaking pagdiriwang para sa kapalaran. Sa isang marangyang handaan, sa pagdiriwang, sa okasyon. Ang mukha ng maraming mayayamang angkan, salubungin si Jixiang pauwi. Wen Hao, ang bagay na ito. Dapat itong maging magara at malaki. Si Lolo. Lolo,
Malayo pa sa katapusan ng kanyang buhay. Makakasama ka pa ng ilang taon. Pero sa huli, lahat ay mamamatay. Pagkatapos mong kinain ito, garantisadong gagaling ka. Mawawala ang masamang espiritu. Ji Xiang, huwag kang magulo. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot si Lolo. Dapat sundin ang payo ng doktor. Hindi naman masyadong malala. Pwede bang saktan ni Ji Xiang si Lolo? Dapat inumin ni Lolo ang gamot na ito. Masyadong malakas ang gamot na ito. Kaunti lang ang kailangan mong inumin. Lolo. Bakit mo gustong saktan si Lolo? Sandali lang. Teka. Yung itim na dugo na yon ay mga toxin at namuong dugo. Nagdadahilan ka pa. Wenhao, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ako? Walang sino mang pwedeng manakit sa aking munting Jixiang. Ikaw. Huwag mo akong tawaging Lolo. Lolo, yung binti mo. Gumaling na ang binti mo. Sabi ko na nga ba, kaya kong gamutin ang binti ni Lolo. Pasensya na, Jixiang. Kanina kasi. Naiintindihan ko. Papatawarin kita ngayon. Ngayon, sasabihin ko agad ang balitang ito kay Tito at Tita. Ay, hindi pwede. Huwag mong sasabihin sa kanila. Lolo, umupo ka ulit sa wheelchair mo. Huwag mong sasabihin kanino man. Huwag mong sasabihin kanino man na gumaling ka na dahil sa pamilya natin may traitor. Trader? Trader? Kung hindi natin mahuhuli ang traitor na ito, ang buong pamilya natin ay malalagay sa panganib. Matagal ko nang hinanap ang pamilyang ito. Sinong maglakas loob na sirain ang aking tahanan? Hindi ko siya patatawarin. Mula ngayon, Ito ang sitwasyon ng ating pamilya. Talagang nakakaloka. Nabalian ka ng paa habang naliligo at nawala ang aking mga alahas. Kahapon, nasunog muli ang bahay. Muntik nang masunog si Jaja. Maliliit na bagay lang ito. Ang mahalaga ay ang market value ng aming buy group patuloy na bumabagsak. Muling kanselado ang lahat. Ang pakikipagtulungan sa amin. Ngayon, maraming supplier, hinahabol kami. Sinusundan kami para humingi ng pera. Ang aming pamilyang buy ngayon ay nasa gilid na ng bangin. Kasalanan ng ate kung hindi siya umalis sa aming bahay, sa kanyang mga kapalaran at swerte. Kami maaari ring maging payapa at walang problema. Hindi ba sinabi ninyo ang kanyang tunay na ama? Nag-aalaga ng isda sa buong pamilya. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan din nating hanapin siya, dalhin siya, pabalik sa bahay. Kung talagang hindi kaya, ang kanyang tunay na ama, dalhin din sa aming pamilyang bay para mag-alaga ng isda. Sa susunod, kahit mamatay, dapat siyang mamatay sa aming pamilyang bay. bakit ko kailangan mamatay sa inyong pamilyang bay? Pinagpala ako ng swerte at mabubuhay ng matagal. Kahit na ang buong pamilya ninyo ay mamatay, ako'y buhay pa rin. Kaya talagang hindi ako mamamatay sa pamilyang bay ninyo. Ate, ilang araw lang hindi nagkita, lalo kang gumaganda. Pero, kahit nasa labas ay maganda ang buhay mo, sa huli, bisita ka pa rin sa ibang tahanan. Hindi maiiwasang mapagtawanan. Ngunit sa buong buhay ko, ang pinakamaraming pagtawa sa akin ay galing sa sariling pamilya. Ate, pero pamilya pa rin tayo. Ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ay malulutas din. Tama. Ngayon, taos-puso kong inaanyayahan kang bumalik sa amin. Hindi na kailangan iyon. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ng pamilyang bay ninyo. Mabuti pang wag na tayong mag-abala sa isa't isa.
Aalis muna ako! Aalis muna ako! Aalis muna ako sandali! Oo nga pala. Iminumungkahi ko sa inyo na subukan muna ninyo ang masasarap na pagkain dito. Kung hindi, pagkatapos ng araw na ito, hindi na ninyo ito matitikman. Binigyan ka ng pagkakataon ng munting kaibigan. Nagmalaki ka pa, nagmalaki ka pa, nagmalaki ka pa, nagmalaki ka pa. Akala mo ba'y nakakapit ka na sa munting kaibigan at tagapangasiwa ng buong pamilya, ay makakalipad ka na sa mataas na sanga at magiging phoenix. Ang uwak pa rin magpakailanman. Siki, Ate, anong gagawin mo? Ako ba ay isang phoenix? Hindi ikaw ang masusunod. Pero kahit papaano, alam ko, ikaw ay sinasamahan ng malas. Ito ay magiging isang inahing manok na nalagasan ng balahibo. Siki. Noong nakaraan, sina Mama at Papa, talagang hindi namin napansin ang maraming nararamdaman mo. Pero tapos na iyon. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Mama. Papatawarin ka namin. Kapag natapos na ang piging, sumama ka sa amin pa uwi. Ikaw pa rin ang dalagitan ng pamilya Bai. Hindi ba gusto mo ng isang kotse? Pangako ni Papa na ibibigay sa iyo sa hinaharap at hindi mo na kailangang gumawa ng gawaing bahay. Hindi mo na kailangang magpadaig sa iyong nakababatang kapatid na babae. Hindi ba narinig mo? Ang isang kasabihan? Ano? Ang pagmamahal na huli na ay mas mababa pa sa damo. At saka, hindi naman ito tunay na pagmamahal. Ngayon, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Dapat kang sumama sa akin pa uwi. Bitawan mo! Bitawan mo! Tigil. Bitawan mo. Sino ang nag-utos sa iyo na hawakan siya? Ikaw. Aray, sana po'y makinig kayo sa amin. Pinag-aral at pinalaki namin sa pamilya Bai. Ngayon, nagsabuatan pa siya sa isang lalaki para saktan ang nanay at tatay namin. Talagang papatayin nila kami. Ate, magkakapamilya tayo. Paano mo nagawang makipagsabuatan sa isang dayuhan para apihin ang nanay at tatay? Kahit hindi ka nila ipinanganak, ang pagpapalaki sa'yo ay mas mahalaga kaysa sa pagkapanganak. Hindi ka naman ganyan dati. Bakit ka biglaan naging ganito? Yung ampon na to ng pamilya Bai, nanakit pa sa magulang, karapat dapat siyang sumpain. Parang tubig na isinambulat. Hindi pa naman ikinasal. Nagsabuatan na sa dayuhan para saktan ang magulang. Talagang iba ang hindi sariling anak. Alam niyo ba ang totoong nangyari? Bakit kayo nagbibigay ng komentaryo ng basta-basta? Maliwanag ang mata ng madla. Hindi naman siguro kami lahat ay nagbibintang sa'yo. Ate, ang lalaking ito ay talagang hindi ang para sa'yo. Hindi na namin to pag-uusapan. Umalis ka na sa maling landas. Bumalik ka na sa amin? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Magkasabwat sila sa masamang gawain. Si Fuje ang tagapangasiwa ng buong pamilya. Gumamit ng katayuan para manakit. Ng tao. Nasira ang dangal ng buong pamilya. Dapat mabigyan ng mahigpit na parusa. Kami ay mga panauhing pandangal ni Kwanda Xiaoye. Na-offend kami ng dalawang alila ng pamilya Kwan. Hindi ito angkop, di ba? Kung hindi mo ibibigay ngayon, isang kasiya siyang paliwanag para sa amin. Mag-uulat ng harapan. Mga ginang at ginoo. Ako si Bai Yunting, ang pangulo ng pamilya Bai sa Yuncheng. Pakiusap? Si Zikchi ay isang phoenix Ng inyong pamilya. ng buong Yuncheng. Isang phoenix na hindi kayang abutin ng sinuman. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ito maaaring totoo. Muntik na akong mamatay dahil sa inyong pamilya Bai. Kanina ay nauto ako nila. Para sa pamilya Kwan, ako ay. Nakikiusap ako na patawarin ninyo ako. Kwanda Xiaoye, Kwanda Xiaoje, paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Ipinaalam ko na ititigil ko ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Bai. Sisingilin ko ang lahat ng utang ng pamilya Bai. Sumasang-ayon ako. Isama mo ako.
Ang pamilya Bay ay walang moralidad. Wakasan ang pamilya Bay. Ang pamilya Bay ay walang moralidad. Wakasan ang pamilya Bay. Ang pamilya Bay ay walang moralidad. Wakasan ang pamilya Bay. Ang pamilya Bay ay walang moralidad. Wakasan ang pamilya Bay. Tapos na talaga tayo ngayon. Ang aming pamilya Bay ay nag-alaga sa iyo ng 18 taon. Huwag mong sana. Ay, tumahimik ka na. Sawa na ako sa tsaa mo. Itapon sila palabas. Kuya, para sa'yo ang kotse na ito. Salamat, kuya. Nandito na si Ginoong Kwan. Maligayang pagdating. Mga kaibigan namin dito sa Cloud City. Sa araw na ito, dumalo kayo sa salo-salo ng aming pamilya. Ang salo-salo ngayong araw, ang aming Kwan Group ay mag-i-invest dito sa Cloud City. May isa pang bagay. Isang mas mahalagang anunsyo ang nais kong ipahayag. Natagpuan na ang nawawalang apo kong babae. Upang makilala ninyong lahat. Umakyat ka na, Lolo. Naghihintay siya. Kuya, samahan mo ako. Magserbisyo ng tsaa. Lolo, ito po ang inyong tsaa. Lolo, uminom po kayo ng tsaa. Lolo, pagkatapos mong inumin ang tiyang ito, ikaw na si Jin Ziki. Bukod pa rito, may isa pa akong magandang balita na ibabahagi. Ngayong araw ay araw din ng pagpapakasal ni Ziji. Tatay, bakit? Bakit? Tatay, huwag mo kaming takutin. Ang tsaa. May lason ang tsaa na ito. Ziji, bakit mo nilagyan ng lason ang tsaa? Para patayin ang lolo mo. Kakakuha ko lang ng tsaa na ito. Paano mo nasabi na ako ang naglason? Siguro, may ibang tao na naglagay ng lason dito. Hindi, wala akong kinalaman diyan. Hindi ako ang naglagay ng lason. Ziji, matagal ko nang naririnig. Natamad ka sa pamilya Bay. Puro ka lang. Mapanlin lang at uso. Naglakas loob ka pa para agad-agad nakamkamin ang yaman ng pamilya Kwan. At gamitin ang mga paraang ito kay lolo mo. Kay lolo mo. Mga tauhan, dalhin niyo siya. Ano pang hinihintay ninyo? Kilos, hulihin ang babaeng ito. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ito? Mali kayo. Hulihin ninyo ang babaeng ito. Nahuli na ang taksil. Huwag ka nang magpanggap. Imposible yan. Ito ay ang pinakamalakas na lason sa mundo. Paano siya hindi mamamatay? Magandang araw po. Maliit na tiyuhin. Iyon ay Ang simbolo ng aming ninuno. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo ang buong kwento. 6 na buwan ang nakalipas, lumapit sa akin si Mrs. Kwan. Nangako siya ng malaking halaga na magpagaling ako kay G. Kwan sa harapan ng lahat. Pero huwag gumawa ng anuman. Huwag gumawa ng anuman. At W. 6 na buwan. W. Kwan. Pero huwag gumawa ng anuman. Habang pinapanood ko ang katawan ni G. Kwan na lalong lumalala araw-araw, hindi ako interesado sa kayamanan o katanyagan. Pero kailangan ko ng malaking halaga para iligtas ang aking may sakit na apo. Kaya pumayag ako. Kagabi, lumapit siya sa akin na gumawa ako ng nakamamatay na lason upang patayin si G. Kwan. Kasinungalingan yan. Wala akong kinalaman dyan. Ibinigay ko na ang mga ebidensya sa pulisya. Ikaw na ang magpaliwanag sa pulisya. Matandang hayop ka. Kahit maging multo ako, hahabulin kita. Ziki, nalaman mo ang plano ko. At ang pinakamahalagang hakbang,
Kahit iligtas mo siya, hindi mo siya mapoprotektahan. Ito ba ang sinasabi mo? Ang babaw naman ng ganitong uri ng sumpa. Kung gusto mong manakit, dapat matuto ka ng mas malalim na sumpa. Ikinahihiya kita. Ang nananakit sa iba ay natatakot na siya rin ang masaktan. Ang sakit ng pagsalba ng salamangka. Iiwan kita sa bilangguan. Tangkilikin mo ng dahan-dahan. Ang lahat ng ito, lahat ay dahil sa babaeng ito. Siya ang gumawa. Wala itong kinalaman sa akin. Wala akong kahit kaunti. Nang balak na saktan ka. Hindi mo ako sinasaktan. Pero ikaw, sinasaktan mo ang aking apo. Tatay, wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Tito, ang mga larawang ito, ibinigay ko na sa pulis. Ibinigay ko na sa pulis. Ibinigay ko na sa pulis. Pumunta ka at ipaliwanag mo sa pulis. Kayong mag-asawa, dapat ay nakita ninyo ang disenyong ito ng alahas na nakilala ninyo na iyon ay ang hikaw ng aking ina noong buhay pa siya. Kaya't sinundan ninyo ang bakas at ako'y natagpuan, ayaw ninyo na ako'y bumalik sa pamilya Kwan. Kaya gusto ninyo akong patayin sa labas. Kasalanan mo ito. Dahil lang ako ay ampon ng pamilya Kwan. Ang malaking kayamanan. Wala akong bahagi. Ako ay gusto kong patayin ang iyong nag-iisang apo. Tingnan natin kung kanino mo ibibigay ang kayamanan, kanino mo iiwan. Kung hindi sa akin at sa aking anak. Kung gayon, walang sinuman ang makakakuha. Inalagaan kita ng maraming taon. Binigyan kita ng karaniwang tao sa 10 buhay, hindi matatamasa. Kayamanan at karangyaan. Ngunit ikaw ay patuloy sakim. Halika dalhin ninyo sila. Tatay, huwag tatay. Ang nangyari kanina. Susunod, mayroon pa akong isang bagay na iaanunsyo, isang mahalagang anunsyo. Ngayon ay ang aking apo. Sige. Seremonya ng pagpapakasal. Lahat, pumalakpak kayo at batiin sila. Malika, siya ay aking kuya. Mabilis, pigilan mo si Lolo. Sino ang nagsabing, ako ay iyong kuya? Tayo mula pagkabata mayroon ng kasunduan sa pag-aasawa. Pagkawala mo, ang aking pamilya ay ako'y inalagaan sa pamilya Kwan. Sa mga taong ito, si Lolo ay palaging ako'y itinuring na tunay na apo. Ngunit sa totoo lang, sa kanyang puso, ako'y itinuring na manugang. Haitu. Guro, tunay na hindi ako nilinlang.